Hi, good evening. Praise God. This is Jeopard and together with me is Pastor Christian. Tinawag ko siyang pastor kasi dati kuya. Bata pa lang ako, ano na to eh. Idol ko na to. Hindi ko alam kung magkaedad ata kami. So later, tanungin natin and I hope na this will be encouragement to everyone. So hello, Pastor Christian. Hello, Pas Jeff. Salamat sa biglaan. Backstory, no? Kakachat ko lang sa kanya ngayong gabi. Tapos siya rin, tinanong ko, pwede ka ba ngayong gabi? Sabi niya, pwede naman. O, sige, nandito na kami ngayon. Magbibigay na kami ng ah, encouragement, kwentuhan about our life. Actually, mas life ni Pastor Christian to. So, Pastor Christian, lately, anong madalas mong pinagkakaabalahan? Lately, ang madalas na pinagkakaabalahan since tayo din ay senior pastor ng ating church. So of course, taking care of the church that has been entrusted to us by the Lord. Hmm. Ayan, so as of the moment, there are two churches na ipinagkatiwala ng Panginoon. Although the other one, ang nagpapastor doon ay ang aking kapatid sa Bautista. Mhm. So I'm assisting her sa pagpunta namin doon. So usually church life at the same time since part tayo ng Champ, Yeah. Proud, Chosen Ears and Movers of Pangasinan. Lately, yung recently concluded na Leadership Summit, Mhm. siguro doon medyo umikot ang ating time kasi sa mga preparations, programmings, alam na alam mo yan, Yeah. yung mga yung mga need nating gawin. So, doon. And then siguro pinaka-recent itong bagyo na Mhm. meron tayo na kasama tayo sa mga nag-check kung sino yung mga affected na churches na yung mga pinaka-affected dito sa nangyaring bagyo ngayon para kasi ang isa sa wino-workout natin kung paano tayo makatulong sa kanila. So, yun para ding bumalik sa reporter na nagbabantay ka kung sino yung mga affected para makita mo kung sino yung mga matulungan din natin after nito. Yeah. So, malaking bagay yung ginagawa mo, no, Pas? Pero nakita ko, ano siya eh, no? One, two, three, four. Parang four to five na parang tas yung ginajuggle mo. Ano yan? Every week? Every month? Or mas madami pa ba? Meron pa bang hindi ka pa nabanggit? Natawa na lang tuloy ako. Marami, oo. Kasi ah, ako rin ako ang admin ng aming organization. So, I think I must say there's a lot in my plate. Hmm. Pero ang tawag dito, I'm trying to balance things, ayusin yung mga bagay-bagay na ito kasi ang tawag dito, it's my joy to really serve the Lord as well as the body of Christ. Hmm. Kaya kahit gaano karami, we try our best na mag-improve sa time management para kahit madami ay maging effective ka pa rin sa mga areas na ito. Wow, wow. Ano, parang kung ilalagay mo yung hat sa ulo mo, baka ano, ang taas na eh, no? Or di kaya, I don't know kung paano siya describe, pero kung nakakita ko ng person na sobrang passionate, ma-push yung bagay na napag-usapan, ikaw, yun eh. Talagang, meron akong word na narinig, parang binabraso mo talaga lahat in order na ma-push through kung ayaw mo, sige, i-take over ko kung ito yung ginagawa ko. Ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko para ma-push lang yung activity or parang event na yun. Pas bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? I don't know kung natanong na sa yun. Bakit ka nagpa-pastor? Bakit ka sumama ng organization ng CHAMP? Bakit ka nag-admin sa organization nyo? Even kahit bagyo, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Actually, prepared ako sa tanong na yan. Yun. I mean, dati kasi pag tinatanong ako kung bakit ko ginagawa yung ginagawa ko, parang hindi ako makahanap ng pinakasagot. Yeah. Parang tuwing tinatanong sa akin yung ganyang tanong, parang wala lang, gusto ko lang ito yung gustong-gusto kong gawin, ito yung gusto kong parang nai-enjoy ko na gawin. Pero aside from that, although katotohanan yun na nai-enjoy ko siya ng sobra, ngayon, kaya ko ginagawa kasi ang pinaka-purpose ko pala is to see this generation na mailapit sa Panginoon. Mm. So kung mayroon akong magiging parte
kahit maliit lang sa sobrang laking ginagawa ng Panginoon, I will try to do my best. Yung sinabi mo na braso, mambraso o kaya try na i-push ang mga bagay-bagay. Kung doon ako makakatulong para mag-progress or magkaroon ng traction yung Mm. mga plano or ginagawa, I will do my best kahit doon ako mag-push lang mag-push. So with that, yun ang pinaka-heart ko na makita ang henerasyon na ito kahit sino mang tao na mailapit sa Panginoon. And I think I'm in the best place Mm. para makita yung nilagay sa akin ng Lord to see the generation really na mailapit sa Kanya, maraming kumilala sa Kanya. I think yung mga avenue na ito, itong champ, serving with pamana in Yeah. our organization, even in the body of Christ, binigay sa akin ito ng Lord para yung purpose na nilagay niya sa akin to see this generation ay maserve ko. Mm. Ito yung mga platform na binigay ni Lord para magawa ko itong bagay na to na tinanim niya sa akin. Yeah. Yun. Grabe, iba yung nararamdaman ko yung passion. Hindi lang dahil kilala kita, kundi dahil I know kung paano mo, yung sinasabi mong yun, pwedeng ano lang shallow lang siya sa pandinig ng tao. Pero looking at that, hindi madali na ilapit yung mga tao sa Lord no? Meron bang time sa'yo na ah, hugot mo siya before, bakit mo kailangang ilapit tong mga taong to kay Lord? Parang meron bang time na ikaw din mismo hindi ka malapit sa Lord? Actually, yes. Siguro isa din sa malalim na pinanggalingan nun is hindi ako tinigilan ng isang tao para Mm. hindi ako mawala sa Panginoon. Kumbaga, I know myself before, Pastor Jeff. Gamitin na natin yung term na parang rebellious o kaya pasaway. At kapag ka kunyari nagre-retaliate, parang kunyari pag may ginawa sa akin, I'll try na balikan. Mm. Pero despite of the things na kahit hindi pa ako okay nung time na yon, hindi pa mature, ang dami pang mga pangit na pag-uugali at hanggang ngayon na work in progress. Mm. Nagpapasalamat ako sa taong yon na hindi niya ako tinigilan na naabutin. Kahit pa maraming beses ko siyang nakita na nasasaktan sa pag-abot sa akin eh. Kasi lumalayo ako, walang tigil pa rin mag-invite sa church, pumunta sa ganito. Sinabihan niya nga ako minsan kasi I'm part of worship team before na ang tawag dito, yun ang pinaka-ministry ko. Tapos pumasok ako sa church na yung yung buhok ko is nagkulay ako ng dilaw. Dinilaw ko lahat yung buhok ko na pansinin sa church pagkapasok mo ay pansin ka talaga. Alam mo naman, hindi naman natin culture na ganun na ka-vibrant ang kulay. Siyempre, nanggaling din ako sa church na conservative. So pinatawag ako ng taong ito tapos ah, sabi niya sa akin, leader tayo, we have to set an example. Wala namang problema sa kanila ang kulay ng buhok. Kaya nga lang yung sa akin, nasobrahan talaga na it attracts people na magtatanong at hindi na talaga siya yung alam mo yun. So, nung sinabi niya sa akin yun, ang sabi ko pa, hindi naman sa buhok ang kaligtasan, di ba? Sabi ko, pero pagalit. Tapos, yun, may mga argument pa ako, hindi ka naman maliligtas dahil sa kulay ng buhok and things Yeah. like that. Pero I know his point na Mm. gusto niya lang na mag-set ng, alam mo yon, ng proper Yeah. na example at naiintindihan niya na ang kaligtasan ay wala sa buhok. Mm. Pero yun nga, feeling ko lagi pag pinagsasabihan ako, inaatake ako, o Mm. kaya pag pinagsabihan ako, it's a direct sa akin, assault sa akin. So, I thank God na kahit ganun ako, hindi niya ako tinigilan kahit nag-walk out pa nga ako kasi pag kunyari ng pagalitan, aalis sa church. Pero ito yung nag-turn back sa akin. Nung nagkasakit ako, yung taong to na ilang beses kong nasaktan at ilang beses kong nagawa ng mali, siya pa ang nagbabantay sa akin doon sa ospital. Oh. So, siguro doon ang pinanggalingan nun yung sa tanong mo kung bakit I want to see these people na ilapit sa Panginoon kahit gaano kahirap. Kasi mayroong taong hindi rin ako sinukuan. I just thank God na kahit na ganun ko siya. So after that, naging masunurin na po ako sa taong yun. Sa Yeah, pastor ko. ako na-amaze ako dun dahil sa isang tao.
tingnan mo yung impact ngayon nung ginawa niya. Nakikita ko yung buhay ni Ananias eh. From Ananias to Paul, which is Paul ka din eh. Christian Paul. 'Di ba, Christian Paul na from one person na nagtsaka sa isang tao, yung taong to ngayon nagbibigay ng impact hindi lang sa isang tao pero sa buong Pangasinan. I'm not sure baka hindi lang to sa Pangasinan. Meron din tayong mga parts of the Philippines na nakakarinig sa na nakakapag influence ka sa kanila. So malaking bagay yung ginawa nung taong yun. Gusto mo ba siyang pangalanan? Itago na lang natin sa pangalang JJ. JJ, shout out sa iyo JJ. Hanggang ngayon, ito ay kasama sa ang tawag nila dito ay fruit of your labor kasi si Pastor Christian ano na siya prutas na siya eh. Pero ngayon para na siyang isang puno na madami ring sumisilong sa kanya because of doon sa effort na ginawa mo. One Grabe, moment praise lang na God. bantayan mo siya, grabe yung impact. Gaano kalaking tulong sa'yo yung may nag-check sa'yo? Um, Alam mo, ang ganda niyan, yung tanong na yan, kasi mayroon tayo sa panahon ngayon na pag kunyari, pastor o kaya leader, they don't check on the strong. Kasi ang label nila ay strong or mga leaders na sila or pastors na sila. Pero kung doon sa tanong mo na gaano yun kahalaga, I think, ano yun precious yun. It Mm. is something na kung baga makita mo na mayroong, mayroong kang kasama Mm. doon sa ginagawa mo. At the same time, ano rin kung baga pinapaalalahanan ka niya na you are not alone. Yeah. Kumbaga nilalagay ka niya sa perspective kapag kunyari may nangamusta sa ibig sabihin you are cared for, may nagva-value sa na nakikita ka. So, yun actually na-appreciate ko yung mga nangangamusta ng walang kailangan. Exactly. Kasi minsan ngayon parang kamusta? Tas susunod Oo, tama. meron parang kamusta? Gawin nga natin to. Kamusta? Gawin mo nga to. Yeah. Kamusta? May ganon. May ganon. Pero ako naman, kahit may ganon, I offer myself to help. Pero minsan, ang sarap din sa pakiramdam nung nangamusta lang for the sake of i-check ka lang. Yeah, yeah. Parang I felt like it will make a difference sa buhay ng tao nangamusta sila nang wala silang kasamang kailangan pero i-check ka lang talaga. Yeah. And Ah, feeling ko dapat ganun din sa atin, sa atin mismo na mga Kristiyano, pag nangamusta ka, sana minsan kamusta lang, walang halong can we do so, this? yeah, yeah. Pa-edit nga Pastor Jeff. Pastor Jeff pa-post o kaya feeling ko nangangailangan na tayo ng ganun na pag nangamusta ay kamusta lang. Yeah, I think yung mga bagay na yun ay it takes time and also a relationship na mabuo especially dito sa ginagawa natin ngayon. Start lang 'to eh. Kung dito sa simulang ito nakakagawa na tayo ng mga events or mga movement na malalaki, how much more pag sobrang close na tayo to the point na even the secret of the secret, yung mga secret na sikretong hindi natin masabi sa iba. Alam ko may mga tao tayong pinagsasabihan na gano'n eh. How much Ah, kung yung kasama natin sa team, sila yung mga napagsasabihan natin. So, nakita ko dito yung kasama, may kasama kapag nag-check sa'yo, nagre-remind sa'yo every time. Hindi tayo laging okay. Minsan may gusto tayong, sampalin mo nga ako para lang magising ako. Hindi ko alam oo. kung meron ganon. Tapos, third thing is, there's someone na nagki-care sa'yo talagang nagva-value na, uy, okay ka lang ba? And fourth is yung may nagva-value doon sa position. Pause lang ako ng konti. Alam mo ba, parang deja vu to sa akin. Para siyang nangyari na. Talaga. Itong peripheral ko, itong view ko, tapos yung sinulat ko, nakita ko na to. I Praise don't know God. kung saan, parang sa panaginip or somewhere. So, ano lang, balik lang ako napag-usapan natin yung pagiging Christian life mo. Balikan ko yun, no, sa pagiging mentor mo before. Pero, sino ba si Pastor Christian nung hindi pa siya Christian? At alam ko, nag-corporate ka, and Mm. paano yung journey mo doon sa corporate world? Sorry, yung question is yung life ko before, Yes, yung nung hindi pa life ako mo, nakakilala hindi sa ka Panginoon. kakilala sa Lord, tapos
may mga story ako na naririnig sa'yo before, pero kung madaanan mo yun, just go along. Pero pag hindi naman, tanong-tanongin ko siya. Like for example, Ah, naging tama project manager ka, mm, right? Yes. And part ng project management, yes. tapos, paano ka napunta doon at ano yung, bakit ka nandoon doon sa part na yun? Pinangarap mo ba yun? Go, Bas. Actually, doon sa question na sino ako before bago ako makakilala sa Panginoon, I must say totally different now talaga na if you are in Christ, you will see really na matransform ka niya ng hindi mo inaasahan. When when I haven't met Christ yet, nung hindi ko pa nakikilala si Lord, maniwala ka, I'm a gloomy person. Gloomy. Kasi ngayon, para pag makita mo ako ngayon, tatawa, daming Mhm. kausap, or things ganyan. Pero dati, malulungkutin talaga ako. Very, very malulungkutin, laging sensitive, tapos fearful sa napakaraming bagay. Siguro dahil na rin sa background ko kasi I came from a broken family. Mhm. So ang nangyari sa amin at the age of grade 6, at the age of 12, ako na ang tumatayo para mag-care sa mga kapatid ko. So fast forward with that experience, nadala ko yun, hindi ko gustong hindi ako sumasama sa taong bahay lang talaga. Parang papasok, tapos uuwi. Wala akong parang, walang circle of friends kasi sino ba naman ay may gusto sa taong parang laging malungkot or things like that. So, so sa area na yon, ang tawag dito, pero kung sa mga testimonies naman, bad side and things like that, Mhm. normal siguro na naranasan din ng mga kagaya ng mga inom, ganyan, ah, ang tawag dito, mga vices, nasubukan ko ding manigarilyo and things like that. I was addicted to pornography before. Grabe yung struggle ko na yan. So, actually, I've been testifying this and advocate din ako sa area na to Yeah. talaga na ma-free ang marami sa last. Kasi I know marami ang nag-i-struggle sa area na to. Alam ko kasi Secretly. Oo, dalawa lang tao lang ang alam kong hindi nag-i-struggle dito, yung patay na at yung sinungaling. Hindi Exactly. talaga nag-i-struggle ang mga tao ngayon sa area na to. So, that was before. So, laging mahiyain din, pero when I came to know Christ, Mhm. yon, dun nag-change yung life ko. At the age of 16, I came to know the Lord Jesus Christ, and I'm product of I'm a product of campus ministry. Mhm. So, nakakilala ako sa Panginoon sa loob ng school through, I think it's good na banggitin, Hey. through astig, a spirit-filled, transform an intense generation. Oh. And I saw the move of the Lord during that period that we are able to saturate almost all of the campuses sa Dagupan. Talagang hindi lang siya basta pumapasok. Yung Mhm. organization na yun talaga is legal doon sa loob ng school na pinapayagan mag-Bible study. And I saw many people came to the Lord at nakakilala talaga. Hanggang ngayon Mhm. na marami talaga, I must say, siguro nakikita ko pa yung 60-70%. Mhm. We are not in the same church pero nasa iba-ibang church na ginagamit pa rin ng Panginoon. So doon ako nag-start sa campus hanggang sa yun na develop hanggang sa nagkaroon ng hunger para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. So Yeah. transitioning, yun yung life ko before. Tapos nakakilala ako sa Panginoon, naging ministry ko nasa worship leading, and then na-train ako sa pagde-direct, Mhm. paggawa ng program, pag-oversee ng mga events. So, trinain ako ng pastor namin before sa area na yon. So, sa mga event. So, no wonder pagdating ko sa Maynila, isa sa naging trabaho ko before is naging host ako. Wow. So, yan yung nag-support sa ministry ng mahabang panahon din. Mhm. Kumbaga, na-tie up ako sa isang catering service
And then Mhm. kapag tuwing na nakuha nila tong mga provider na ito, automatically kailangan nila ng host. So nag-host din ako ng napakatagal na panahon. So lahat, dibu, Yeah. ah, lahat ng klase ng events, baptism, kasal. So yun yung naging life ko. So nung pagka-graduate ko nung college, doon ako kasi panganay eh. Pag panganay, gusto mo ang dami namin magkakapatid, kailangan makapag-aral. Ako nga halos hirap makagraduate nung time na yon. So, yung heart ko matulungan yung parents ko and then yung mga kapatid ko na makagraduate. So, I had an opportunity before ang kinuha kong kurso ay AB Masscom. Yeah. So, gusto ko kasing makonquer yung pagiging matatakutin ko, yung pagiging mahiyain ko before na halos may nagsabi pa nga sa akin although not clinically diagnosed na Mm. mayroon akong inferiority complex kasi nung nag-i-start ako sa church, pinapakausap lang sa akin ng pastor ko yung isang dumating, umiyak ako kasi hindi ko alam yung sasabihin ko. Tapos natatakot ako siguro kung ano ang sasabihin niya sa akin. Pero yun, nung nakagraduate na ako, pumunta ako sa Maynila to Okay. earn money and to support the family. Ang first job ko is sa call center. Nagkaroon ako ng opportunity pass na maging cameraman ng ABS-CBN actually. Kasi Wow. gustong-gusto ko talagang mag mag ano, mag pumunta sa area na yon. Gusto Mm. ko dito ko lang sasabihin, gusto ko talagang maging artista, gusto Pag kong nasa mukha. ah, ah, Di ba nga, nasa mukha, nag-agree yung ano ko dito, wife ko dito, nasa gusto mukha. kong gusto kong mag-artista before. Nag-audition ako sa PBB Pass kung alam mo lang. Ay Wow. grabe. Gusto ko talagang mag-artista. Napasok ko pati pageantry, nag-pageant ako Mhm. before. Pinasok ko tong mga area nito kasi gusto ko talagang, para bang gusto kong, siguro dahil sa pinagdaanan namin before, na parang nalugmok, parang gusto mong may patunayan, parang gusto mong sumikat, gusto mong magkaroon ng pangalan, gusto mong maiangat. Pero hindi ako nilagay doon ng Lord eh. Kasi during that time, ang baba talaga ng sahod. Pero ang target ko, matulungan ang mga kapatid ko. So, I end up sa call center. So, nag-work ako sa call center. Nung time na yon, ah, ano lang disclaimer lang. Hindi lahat sa call center ay masama. Pero may mga inaano sila na pag call center diyan, matindi diyan, ang pangit ng mga ginagawa diyan and things like that. Parang may ganun sinasabi. Pero please na hindi ganun. Napakaraming mabuti doon sa lugar na yon. Napakarami. They are inspiring, nakaka-inspire sila. Pero may nag-warn sa akin during that time na huwag kang magko-call center kasi ano diyan, mga puro yose diyan, yung iba nagde-drugs para buhay sila. Yun yung mga sinabi-sabi sa akin and things like that. Pero kahit sinabi yun sa akin, sabi ko, hindi, iwiwin ko sila. Mm. Ganon. Iwiwin ko sila. Delikado. Shasharan ko sila ng gospel. Things like that. So, ang tapang. Pero alam mo, Pas, I want to be honest. Nung napunta ko sa call center, isang buwan pa lang ako. Isang buwan pa lang ako, naa-adapt ko na yung ano Mm. nila, yung way nila. Mm. Kasi, panggabi, walang church life kasi ang off mo nasa weekdays, ganyan. I failed na i-handle hindi ko binibigay ang sisi sa nagtrabaho ako sa call center, mali yun. I failed na Mm. i-manage ang sarili ko when it comes to my devotional life, prayer life. Wala na pas. I mean, yung dating leader na nagde-devotion, nagpre-pray, excited lagi sa church, suddenly, nawala lahat yon. So, what happened because I no longer have those things sa life ko, ang nangyari sa akin, the way I live before, mas matindi siya. So alam natin sa call center na pag maraming mga irate, ang tawag nila irate Irate client. callers, mga laging galit. Oo. So tatawag sila, mumurahin ka, Mm. ganon, you fuck, ganon. At maririnig mo yung mga ganon eh sa Mm. kanila
natuto akong gumamit ng mga ganun. Alam mo yun, yung feeling mo pag nagmura ka din ng English, astig ka. Dumating ako sa point na ganun. Hanggang sa, to cut the long story short, those 1 year na yon to almost 2 years pass, ano na, lumala na yung life ko talaga. Parang, ang nangyari sa akin, nagkakasala lang din naman ako, di idiretso mo na. Tuloy na. Ah, to life, gumawa ka pa, nagawa mo na yun eh. So sige na, magpakalala ka na lang, ganun. So, hanggang sa, yung mga dating pumipigil sa akin, sila mama, before mga kapatid ko, sila na ngayon, ba't di ka na nag-church? Wala ka ng church, ganito, ganyan. Yeah. So, ganun ang nangyari. Hanggang sa pag-uwi ko dito sa amin, wala, umiinom. Nasubukan ko pang magwala dito pa, magwala dito sa inuman, nalasing. Pero ito pas ang nangyari. Nung nalasing ako ng sobra, tas umiikot-ikot yung paningin ko talaga. Tas hilong-hilo ako, hindi matanggal ang tagal na. Nagpray ako kay Lord. Ah. Sabi ko, Lord, tanggalin mo lang tong hilo ko. Mag-church ulit ako. Totoo yun. Sabi ko, Lord, tanggalin mo lang yung hilo ko. Mag-church ulit ako. Mm. Hanggang sa, mayroong isang tumawag sa akin. Mm. Sabi niya, ano to Kristiyano din to. Pero nung tinawagan niya ako, ang tawag niya sa akin, Chan, sabi niya. Chan ang tawag nila sa akin eh. Chan, balita ko, demonyo ka na daw. Yun yung sabi niya sa akin. Term. Pero, pero hindi ako na-condemn. Yeah, yeah. Siguro sa iba, makukondemn sila. Pero ako, hindi ako na-condemn nung sinabi niyang balita ko, demonyo ka na daw. Sabi ko naman sa kanya, oo, demonyo na ako. Sabi ko talaga, yun yung naging word ko. Ah, siguro ang taon ko no 19 or 20 years old nung Mm. time na yon na nangyayari yung part na to ng buhay ko. Sabi niya, balita ko, demonyo ka na daw. Tapos sabi ko, oo, demonyo na ako. Ang sagot niya, tara na nga sa church. Uy. So, yung laman na yun, although pwedeng marinig nila na demonyo ka na, parang ang harsh naman ng Kristiyano yun, things like, kasi ako kilala ko siya, Mm. hindi niya sinasabing ganun ako. Parang gumamit lang siya ng something para ma-steer up ako. Pero Mm. alam ko yung word niya na yon, kahit sabihin mo nga kahit sabihin mong inappropriate in others or others will judge it na, hindi Kristiyano, and things like that. Pero hindi. I felt love dahil nag-reach out siya sa akin ng ganun. Tapos tara na sa church. So, from that time on, I resigned sa call center. Nag-resign ako sa call center. Ito na 'yan. Pumasok ako nagpray ako, yung hirap na hirap ako sa trabaho. Alam mo i-segue ko lang no dun Sige. sa nangyari. Ang dami kong experience sa call center. Meron yung time na nakahiga ako nasa MRT ako bumabiyahe. Hindi ko sinasadya, nakatulog ako sa balikat ng isang mamang malaki. Siguro, ay ewan ko kung ano iniisip niya. Siniko niya ako ng sobrang sobrang lakas Yeah. na parang alam mo yun, parang yung nagising na lang ako na parang hinahabol yung hinga ko kasi sobrang sakit, ganyan. And then, kahit pa sa pagbiyahe mo, maraming mga lalapit sa'yo na, Mm. tawag dito, iimbitahan ka na makipag-sex sa kanila, kahit Yes. nasa daan na yan So, ang Yes. dami kong experience na ganun. So, andun umiikot yung life ko before nung wala na sa church. Mm. But, when I came back to the Lord, I tried na sinubukan ko na bumalik ulit sa Panginoon. That time, once more, hindi ka talaga hindi ka mapapahiya sa Lord. Mm. Kapag ka kapag ka lumapit ka sa Panginoon, akala ko yung mararamdaman ko, alam mo yun, parang napagsarhan o wala na, condemnation. Leader yan dati Pero bakit ganyan? Pero with arms open wide, no condemnation. Talagang love lang ng Lord ang naranasan ko. And that restores me. Yeah. Hindi lang yun. Nung bumalik ako sa Kanya, the job, ito, na tumagal ako ng 8 taon. Mhm. Tumagal ako ng 8 taon sa trabahong ito. Si Lord na ang nagbigay nun through a life of a Christian as well. So, at first, I started a customer service agent. Nag-start ako doon as customer service representative Yes. Yeah. na nasa technical side Mm. hanggang sa in my 1 year, hindi ako napapalagay. Parang gusto kong
gusto kong mag-try pa. So Mm. nag-apply ako sa same company namin kasi may ano may ladder din doon na pwede kang magpaangat. So Parang mayroon silang design. promotion na Oo. from rank and file pwede kang basta nag-aaral ka ganon or ano? Oo. Yeah, wow, wow, wow. Basta ano, mayroon kasi sila doon mga tinatapos na course, ganyan, mayroon silang mga ano. So mayroon silang plan sa empleyado nila na parang makapag-transition or umangat ang Mm, kanilang position. So makapag-explore ganyan, magkaroon ng tour of duty, yeah. pwede bong matry ang mga different departments, ganyan. So ino-open nila 'yon sa kanilang mga empleyado. So I applied as a resource planner. Mm, Dito na ako naging part ng project management. So, hanggang sa nung ano andito na ako sa trabahong ito, God is so good. Talagang si Lord ang kumikilos. Nasubukan ko din na mapunta sa leadership position, handling people. mm, Yan, pinagkatiwalaan tayo ng Lord na makapag-handle ng team. mm. Ganyan. So, ah, niloob ni Lord na maging ang matrain ako mismo sa headquarters ng opisina namin in Australia. Wow. So, para mag-handle ng team. So, siguro ang gusto kong bigyan ng emphasis dito ay hindi yung pag-transition ko, pero yung kapag sumunod ka kay Lord, Yeah. talagang magfo-fall sa dapat na kalagyan. Kumbaga, ilalagay ka ng Lord na kung saan mag-grow ka, Mm, mai-enjoy mo din kung saan ka. At the same time, there is protection. Kasi mm. all throughout my stay in this 8 years, I know na na-enjoy ko yung pagtatrabaho. So yun pas. Napagsasabay Dami mo no? yung umaten ka, ay, nag-work ka at the same time, nag-attend ka ng church. May ministry ka pa nito or wala na? Wala pa? Actually, actually pas ano na to, nung time na to, nagmi-ministry ako, nasa worship team ako Mm, nung yeah. time na to. So, I am heading a worship team nung time na to. Pero ito rin yung time na ano to 20 years old. And then 21, 22, uh, continuous pa rin leading in worship ganyan. Mm, And then at the age of 23, dito na ako tinawag ni Lord na mag-start magpastor. So, at the age of 23, nagpa-pioneer na kami ng simbahan. yeah. So, kung sa area na napagsasabay kung gusto mo mapagsasabay kasi I was given a good schedule na Mm, ang pasok ko Monday to Friday is 7 a.m. to 4. So wala akong magawa doon. You have to devote that time in working. exactly. After ko ng 4, uuwi na ako, babiyahe 2 hours, 6 o'clock. So ang ministry ko ay gabi. So ang mga Bible studies ko during that time na pinagkatiwala ni Lord, alas 6, doon nagba-Bible study kami sa Sangandaan, sa Malabon. Yan. So nakapag-open tayo doon ng mga small groups. And then, ang Saturday, Sunday ko, really devoted sa church. Church. So, ang Saturday will be whole day yan na visitation, Mm, evangelism, yan. Tapos, doon din, dyan na din nagaganap ang mga planning. At pagdating ng Sunday, ayan, of course, service, yeah. fellowship, discipleship. Kung sa napagsabay, siguro, masabi ko naman na Mm, napagsabay because by God's grace, during that time, kahit nag-work kami, we are able to pioneer 3 churches na wow. ah, hanggang ngayon, andyan pa rin sila na nagpapatuloy, hinahandle na ng mga na-disciple din natin. Mhm. So, I must say, kung talagang gusto mo, kahit may trabaho ka at gusto mong makapaglingkod sa Panginoon, it's really possible. Meron at meron magagawa ng paraan. Yeah. Yung bagay na kinikwento mo dun sa 8 years, tapos 2 years ka nasa call center before, saan papasok dito yung story ni Kuya JJ? Ah, ang tawag dito, Pas, all my college days, siya Hmm. ang nag-train sa akin. Wait, Kuya So, JJ is Kuya Jonathan? Iba? no, no. Ah, mali. No. Sige, go, go. Continue, continue. So, during my
college days, I'm thankful to have an intentional mentor. Wow. Hindi niya ako tinuruan lang ng spiritual path. Hindi lang siya nagturo ng have faith in God, lumago ka spiritually and things like that. Sinasabayan niya 'yon ng application nung tinuturo mismo spiritually. Mm, So, nakikita niya, time will come, you will graduate and you will enter in corporate world. mm. Kami, dati, alam mo na, pag kunyari, probinsyano pas, ang tawag dito, parang big thing kapag nagsasalita ka ng Ingles, mga ganyan, kung mag-English, Makantsawan ka pa. English kayo. Oo, kakantsawan ka pa. Pero siya, mayroon siyang vision na pagka-graduate ninyo, ito yung mga dadaanan ninyo. Ang interview, English. Ang ano nito, mga English, ganito, ganyan. So alam mo ba, habang nasa church kami, pas, ititrain niya kami na magsalita ng English. Wow. Lahat ng dinidisciple niya parang ganito, patatayuin ka niya sa harapan. Tapos, okay Christian, let's talk about abortion. Mm, mm, Tapos bawal magtagalog. mm, 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 So, kahit pa basta ang strictly walang Tagalog, i-express mo ang sarili mo sa Ingles. So, hanggang sa ganun ang pagtitrain niya sa amin, may portion kami to really speak in English, ma-develop yung confidence mo, mm. ganyan. Tapos hindi lang yun, pati event management. Ang isa sa in-instill niya sa amin, Pas, if we are truly the Church of Jesus Christ, we are marked by excellence. Wow. Hindi pwedeng Kristiyano ka tapos lagi na lang tayong ina-admire yung secular. The more dapat na tayo ang nag-e-excel because Christ is in us. Mm, mm, Kaya patunayan natin na pag Kristiyano tayo, gawin natin ang mga bagay-bagay na may excellence. So, natulungan ako ng past when I entered the corporate na ma-express ang sarili ko, mm, na mm. magsalita ng ganito. Kasi probinsyano tapos first time doon sa Maynila. Sila. Pagdating mo doon, wala, normal sa kanila na ganun laging usapan nila Yan. na alam mo yon yung mga konyo-konyo thing, ganyan. Ganun. Yan. So, salamat ako sa mentor ko before na nakita niya yung mga ganung area. Kaya trinain niya kami. Nakatulong yun hanggang sa naglan ako sa trabaho na maayos. Mm. Maganda. Na-appreciate ko ngayon yung mentor mo, no? Parang kung magkita kayo, ako din ay nagpapasalamat dahil nakita namin yung excellent hindi lang sa sa'yo mismo kundi pati doon sa trabaho mo, how you delegate things and all. Pagdating sa champ, especially kahit sa church, madalas hindi lahat ng church ay ini-aim yung maging excellent. Madalas sa church ang ini-aim nila ay, oh, okay na yan, pwede na yan. Ang mahalaga yung puso natin. And most of the time conflict yun eh. Tama yung puso mo, pero pwede ba tama rin yung gagawin mo, tama rin yung kaya mahalaga yung foundation eh pagdating sa ginagawa natin. Hindi dahil hindi nila alam yon, pero pag nalaman sana nila na may mas maganda, imit nila yon, no? No, yung mga bagay na yon, especially pag Alam mo, pas natatawa ako habang sinasabi mo yan. Kasi totoo yan, totoo yung sinasabi mo. Itong mentor ko na to, because of excellence din mm, sa kanya, meron siyang ganitong nangyari sa amin. In a worship team, may gustong pumasok. mm, Doon sa manual na nilagay doon, you can sing with a band, you can play with a band, ganyan. So, bago pumasok ang worship team, nagkakaroon ng audition. mm. So, nagkakaroon talaga ng audition. Ngayon, meron yung time na ganito. Sabi, sabi niya, di ba po ano naman ang tinitignan ng Lord ang puso? Yeah. Which is right. Yes. Ang tinitignan ng Lord ang puso. Mm. Alam mo ba? Alam mo ang sabi? Sige, ilagay mo yung mic sa puso mo. Kasi maganda naman pala yung puso. Exactly, exactly. So, so doon ako, kaya ako natatawa na, maganda may heart ka. Maganda talaga yan. That is very good foundation that you have a good heart, good intention, spiritual talaga, grabe. Pero sabi niya, yung puso bang kakanta? Mm. Tama. Kaya pag pumasok ka din, kailangan mag-improve ka din kung nakikita mo ngayon na yung boses mo nag-flat ka o kaya ganito, sabi niya. Bilang bilang 'yan ang pagsamba mo sa Panginoon, bilang 'yan ang paglilingkod mo sa Panginoon, mag-effort ka na maisaayos mo, aralin mo. So I think that
that's good. Dapat magsabay talaga Tama, na tama. andyan yung puso. At the same time, mayroong puso for excellence. Mm. Hindi pwedeng laging spiritual. If you are truly spiritual, you can see that you have to excel for God. Exactly. Naalala ko dyan yung verse na sinasabi ni David sa Psalm 78. Sabi niya, with the integrity of heart and skillful hand eh. Hindi lang skillful hand. Dapat meron kang puso. Kasi mahirap naman yung panay ka talent. Magyayabang ka after eh. Pero mahirap din yung panay ka puso. Nadidistract naman yung mga nililid mo instead of mag-worship Lord na kay Lord. Pero ang flat yun. Ay, yung bagay na. Kasi totoo yan, Pas. We are called to 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. And I think if you are excellent in your work, it glorifies God. Kaya gusto ko rin sanang i-encourage yung mga excellent sa trabaho nila. Those who are excellent that are misunderstood. Kasi may mga excellent na nami-misunderstood sila na hindi sila nagigets na parang, o pabida, o ganito, kaya niya nang gawin lahat. Sige, ibigay mo yan sa kanya. Yeah, Yun ang isang danger ng mga may puso ng excellence na gusto nila iayos. They are misunderstood. But siguro gusto ko rin silang ma-encourage na people who are pursuing excellence, but they are doing it faithfully. Nakikita yun ng Panginoon. And tama. I think it glorifies at bring smile to the Lord kapag ginagawa natin ang mga bagay-bagay excellent. Kasi nakikita ko talaga yun, maraming mga, alam mo yun, mga gustong-gusto, maayos, alam mo naman ang intention nila na mapaganda, kasi alam nilang para sa Lord, pero they are misunderstood. Totoo Hindi yan. ko alam kung nararanasan mo rin yan, Pas. Yung ano, ewan ko kung tama yung term. May term na tinatawag na smart shaming eh. Yung pag ginagalingan mo, tapos sasabihin nila, kala mo kung sinong I don't know lang kung anong tawag doon sa ano. Yung, you did your, parang ginagawa mo yung best mo, binibigay mo yung excellent. Tapos labelan ka na, pag siya talaga perfectionist. Parang wala namang problema doon eh. Nakadepende Mhm. lang siya siguro doon sa para kanino mo siya ginagawa. Kasi sometimes, you do it for yourself eh. Nagiging excellent ka dahil yung standard mo. Pero may mga bagay kasi na, ako naranasan ko personally, you do it for the Lord eh. Pag ginawa mo siya para kay True. Lord, tas excellent siya, kahit ano pang sabihin ng iba, alam mo yung standard na yun. Kung nagkamali ako, sa susunod, babawi ako. Pero at least, that time, I'm sure ginawa ko yun para sa Lord. At tama ka, Pas. Wag natin silang wag natin silang ibully kasi alam mo, papuri nila yun sa Lord eh. Ganon siya kaganda na pag may nag-excel, purihin natin. Iangat pa natin lalo, encourage pa natin lalo. Tot- Sige, Pas, go. Pa- Totoo pa- yan, Pas. I agree with what you are saying. yeah. Pas, nakita ko ito, malaking bagay sa akin to at isang malaking palaisipan. Paano nakatulong sa'yo ang corporate world? Kung ano yung ginagawa nyo sa corporate world, papunta naman dito sa church or sa Christian settings. Kasi I always believe sobrang powerful pag pinagsama niyan eh. Hindi ko sinasabi na may kulang dito sa siguro the culture itself lang, pero paano ka natulungan naman ng trabaho mo sa labas na maging magaling sa trabaho mo sa loob ng simbahan? Actually, Pas, sobrang, hindi ko ma-explain laki ng tulong ng corporate world sa akin Mm. na nagamit para sa advantage ng church. Mm. Kasi, una, since I'm part of project management, naging resource planner ako, nagamit ko yon sa admin side sa aming church. So, sa area na yon, when it comes to pag nagkakaroon kami ng mga events and things like that, kumbaga nakikita ko ano yung mga kakailanganin, Mm. ano yung mga tao, ano yung mga skill na ilalagay natin doon, ganyan. So, basically, doon sa project management, parang nag-handle ka rin ng project sa simbahan eh. Parang ipinagkatiwala ito. Kailangan sa project management kasi you have to see the project na finish, Yeah. maganda, and the customer are satisfied sa ginawa mo. Dito naman, hindi customer eh. Kailangan
the church has a good experience, maganda ang kanilang naranasan doon sa prepare mo na event. At the same time, alam mo na natutuwa si Lord kasi maayos, pinaghandaan, prepared. And sa isang banda papas, may traction ang lahat. Kasi sa corporate world, they are organized when it comes to meetings. Parang we have a goal, this is our target, this is the end result na kailangan nating makita. And what are the steps that we need to do? So, doon pa lang sa meetings nila alam natin yung corporate world, mayroong framework, mayroong mayroong maa-achieve na agad. So, nakatulong ito in the organization namin, sa organization namin, whereby pag nag-meeting kami, it's a meeting na mayroong na-accomplish. Hindi siya yung meeting na nag-usap lang or ganito. So, because of the corporate world na kailangan may achieve, may end result, gawin natin to, sino ang mga accountable dito na tao? Pag nag-meeting kami, mayroong na-accomplish. Tama. So, hindi siya yung meeting na exhaust ka lang kasi walang nangyari, nag-usap lang. So, effective, masasabi ko na effective ang mga meetings na ginagawa namin ngayon because of the corporate world na katulong dito sa church. And at the same time, isa pa sa corporate, may tinatawag na tayo na ITIL, di ba? Na kung saan nakadocument lahat ng mga bagay-bagay. So, through that, nung na-train ako in that area, sa admin side, na-document namin, kumbaga, ano ang roles ng trustees, board of directors, mga area supervisors, ano ang role ng pastoral care, everything nilagyan namin ng naka naka-written. So, natulungan ang organization namin na maging organized at hindi kami kung saan-saan. Hanggang ngayon, hindi ko sinasabing we have achieved sobrang layo at lawak pa ng i-achieve, pero at least mayroon kaming track. Tama. Naaayos kami. Tama yung una, tama yung umpisa. Parang malayo pa siya, pero at least yung foundation. Hindi Mm-mm. siya, okay na yan, pwede na yan." Actually, kita namin sa Ipas every time na, isa ka sa napapansin namin every time na nagmi-meeting. Parang, kunwari, lahat nagkakwentuhan na, di ba? Nagbabatuhan. Parang, isa ka sa, pwede po bang, mag-bat in? Kailangan po natin may matapos. And we appreciate it. Kasi sometimes, as a leader, you need to butt in, lalo na pag alam mo na, teka lang, parang wala lang pupuntahan to ah. And also, ikaw din yung time na sinong kukuha. Kung walang kukuha, ikaw kumukuha. So, so yung ganong bagay ay, ano yun, magiging bottleneck yun ng work eh. And ayaw mo yun na mangyari. So, sige, ako na lang gagawa. Pero, hindi ko yun strength. Pero at least willing akong gumawa na kung merong mang available na gumawa nito, edi ibibigay mo din sa kanila, no? So, you work on your strength, no? Parang sinasabi mo, meron akong strength, ito yung tinatrabaho. Paano naman yung ginagawa mo paano mo na-discover yung strength mo at paano mo anong ginagawa mo sa mga weakness na meron ka? You don't need to mention it, pero parang paano mo siya hinahandle? Doon pa sa paano ko na-discover yung strength ko, isa sa mga nakatulong is yung mayroon tayo diyang mga test na ginagawa. Kumbaga, yan, thank God sa buhay ni Pastora Roda. Kumbaga, sa organization namin, brining niya doon na ma-discover mo kung ano yung leadership style na meron ka, anong mga areas for development mo, ganyan. And then, pati rin doon sa giftings, skills, maging tayo, nag-take din tayo ng mga ganyan, no? And even in the company, nakatulong. So, with those tests na mga ginawa doon, okay, may strength pala ako sa admin. So naaalala ko pa ang five doon sa strength na nag-appear sa akin is number one is exhortation. Mm. Uh, Yun ang sa akin, exhortation, encouragement. So second ko is um, admin. Mm. Ang pangatlo ko is pastoring. And Mm. then mayroon pang-apat is counseling. And then sa panglima, hindi ko na alam kung tama ba, pero ang nakalagay doon prophecy. Pero ang
doon sa mga areas na yun, doon ko nakita din. And then, natulungan nga ako ng corporate kung ano yung strength ko doon na ilabas. Na ang gusto ko palang gawin yung mga ganitong bagay. Pero when it comes to weakness pass, ang isa sa pinaka ginagawa ko is self-aware. Mm, Kumbaga doon sa self-awareness na parang mayroon akong laging evaluation ng ginagawa ko. For example, the way na nakipag-usap ako sa isang tao, parang ganun. I-evaluate ko na siya, tama ba yung nasabi ko? Ang appearance ko ba, naging mayabang ako or what? Parang, yun nga, self-aware ako lagi. Sinisikap ko na maging self-aware. So, another thing pa is, minimake sure ko na um, para ako tawag dito, para mag-improve ako sa mga weaknesses ko, ito na, nag-a-ask na ako ng feedback mm, yung window, yeah. yung window na kasi meron tayong nakikita mo, 'di ba? So, Harris So window na pa yun, Pas? Tama, yes. Harris window, yeah. Yes. So nakikita mo ang sarili mo pero mayroon ding view. Although ginagawa ko na dati pero maganda rin pala na ang mga hingan mo ng feedback ay yung mga taong alam mong gusto kang mag-grow. Yeah, Yan. agree. Mahirap kasi pag kunyari parang sobrang close. Mm. Kasi ang isa sa nakita ko naman dito sa pag-ask ng feedback, pag close mo, pupurihin ka lagi. Mm. Parang, oh, ang galing-galing, or ang ganda-ganda, ang ganito, ganyan, ganyan. Wala nang narinig. Buka. Pero, oo, di ba pag mga close natin, lalo na pag siguro minsan nga sa mga cell members mo, di Mm. ba? Kung hindi ko pa sasabihin na I want you to be honest, pinpoint nyo din naman yung negative. Yes, yes. Parang kailangan mong ganunan. So, yun, siguro self-aware at the same time, yung as others kung ano na ang nakikita nila sa'yo. Yeah, tama yun. Yun. Tingin, tingin ko, I don't know if same tayo. Malaking bagay sa atin. Ako, malaking bagay sa akin si Shanine eh. Parang kung meron man akong pinagtatanungan na talagang magsasabi sa akin kung ano yung dapat kong improve. Siya yun eh. Parang I don't know if kayo din ni Pastora Ira ay ganun din. Oo, nag-evaluate din kami ni Ira. Si Ira naman, magaling kasi to eh. Parang pag sabihin ko, hindi ako tatapat sa ano niya. Mm. Parang sabihin na natin sa kalibre niya Yes, in this yes. area. Yeah. Sa kalibre niya when it comes to pag-organize, when it comes to putting things together, the details, nagre-rely ako sa kanya, nagtatanong ako sa kanya. So, with our evaluation, sabi ko sa kanya, strength mo to eh. Mm. Kapag ikaw ginawa mo na to, ang linis, ang ayos ng mga bagay-bagay. Tapos sasabihin niya din sa akin, ito is strength mo to. Mm. Sabi niya, when it comes to people, when it comes to ganito na kumbaga na kino-compliment din namin ang isa't isa. Pero gusto ko nang sabihin, hindi ako tatapat sa kalibre ni Ira. Magaling talaga siya. I think gusto ko siyang makita na hindi ka tatapat pag pupunta ka dun sa strength niya. Pero pag pupunta rin siya sa strength mo, maybe that's another story. Kasi mahirap tumapat sa strength ng ibang tao. Especially makita mo na strength niya yun, teka lang strength ko yun pero mas magaling siya. So as a Tama ka dyan. gusto mo namang maging maayos yung event, sige, magpa-submit muna ako sa'yo kung magaling dyan eh. So, tama yung sinasabi mo, Bas, you must be self-aware. I think also in strength, kailangan mo maging self-aware kung ano yung Mm, strength mo. Kasi pag hindi mo rin alam mag-volunteer. Kasi diba, parang nahihiya-hiya ako, hindi ko yan alam. Pero nakikita ng tao, hindi, magaling ako. Magaling ka dito. Ay, hindi po. Pero alam namin, magaling ka. So, you need to believe in yourself at maging self-aware ka sa part na yon. Ako pas, nai-enjoy ko. Hindi ko alam kung kailan tatapos na conversation. And yung malaking bagay sa akin, natuto ako dito sa part na to na you ask feedback for those people that wants you to grow. Kasi may mm, mga tao nag-ask sila ng feedback sa kahit sino-sinong tao. Pero may mga mm, tao pag nagtanong ka, instead of ma-encourage ka, lahat naman ng feedback, lalo na pag flaws mo negative eh.
Pero may napagtanungan ka, may encourage ka after, uy, ganun pala yung kamali ko, ayos. Pero may natanong ka, may, ewan ko kung na-experience mo, may natanong ka na ba na nung nag-ask ka ng feedback, talagang, ay, ayoko na, hindi ko na gagawin yun. Hindi ko na ulitin yun. Paano mo yun, paano mo yun, tinake at paano ka bumangon doon sa ganun? Actually, recent lang to. Shout out, Pastor Roda. Yes. Alam mo, I thank God sa buhay din ni Nanay Roda talaga. I mean, ah, gusto kanyang mag-grow, gusto kanyang matuto. Recently nag-preach ako sa ano 'di ba sa From tawag dito. pressure to praise. Yes, From at tama. pressure to praise. Tanda ko yun. After yes, after kong bumaba, of course our family tayo-tayo 'yan 'di ba? Mga kapatid, Pastor FM, Chino, ikaw ganyan. Ay, We wala ka support doon. each other eh. Nasa ano Alam kami, mo nasa 'yon? media. Oo, pero after you approach, sabi mo, Pas, grabe. Yung mga iba, "Ay, grabe si Lord. Ganyan, di ba? Yeah. Pag pamilya yan eh. Ganyan, glory to God. Alam mo yun, ina-affirm natin ang isa't isa, nililift up natin, din ang ginawa ng Lord and things like that. Sabi ko nga, pag tayo magkakapamilya and so close, ang mga cheerleader tayo ng isa't isa din eh. Hindi ko sinasabing hindi ko cheerleader si Nanay Roda. Pero alam mo, ito na-appreciate ko. Inupuan ako ni Nanay Roda. Tapos, nagbigay siya ng feedback doon sa pagtuturo ko. Tapos, nung nag-feedback si Nanay Roda sa akin, pininpoint niya yung mga, I must say, areas for improvement. Alam mo, sabi niya, itong unang-una, tama to. Alam ko tama lahat ng sinabi niya. Sabi niya sa akin, anak, nag-focus ka masyado sa pressure. Nasaan yung praise? 'Di ba? Sabi ko, "Oo nga, tama yun ah." Pero yung iba, ang ganda ng turo, ganyan. Pero si Nanay Roda, nakita niya yun. Nakafocus ka masyado sa pressure, yung praise ganito. Ginawa mo naman, nag-praise ka naman. Ah, umawit ng You Are God Alone, ganyan. Pero hindi mo na ilanding na with all of this, parang ganon. Tama yun. Tapos, meron pang part doon na ang tinutukoy mong pressure ay hindi magkatugma sa pressure na sinasabi doon sa verse. Sabi niya sa akin, sabi ko, oo nga. Kasi yung sinasabi mo kay Paul, it's a Yes. life-threatening pressures. Ang mga inano natin dito, dapat magkatapat. Yung pag sinalo ng ganito. Tapos after nun, ang daming feedback talaga sa akin. Tapos, hanggang sa, sabi nga ni Nanay Rola, di ba, parang nalungkot ako and things like that. Ganun ko dapat. Nalungkot talaga ako. Nakaganon na ako. Sabi ko, ganun. Pero, alam mo pas, isa sa nakita ko, kaya ko din sabi doon, humingi ka ng feedback sa mga taong alam mong gusto kang mag-grow. Kasi I know Nanay Roda did that. Kasi kung walang gagawa nun sa'yo, kung walang mag-feedback ng honest feedback, malilimitahan tayo sa pwede pa nating i-grow. And we felt like we've done everything Yes. okay and perfectly. Tama. Pero malaki pa pala ang pwedeng i-improve. Nalungkot ako pas. Parang sabi ko, sa totoo lang, kung magiging honest ako, pinipare ko to, magdamag, tinignan ko to, sinilip ko tong area na to, tinignan ko to. But may mga areas pa rin na hindi ka nakita talaga eh. And I think through that, you will be sharp. Ang Mm. encouragement sa akin ni Nanay Roda, anak, time will come. Nahaharap kayo sa mga mas ano pa, parang critic, Mm. iba ang level din ng ano nila and things like that. At least pag nakaharap natin sila, narinig nila tayong magturo, it's something na, alam mo yon, parang makita din nila ang lalong excellence sa atin. Tama. So, yun, I praise God. Although parang nalungkot ako, pero Mm. nakita ko yon na sabi ko, thank God there are people that want to see me grow yung area na yun. Totoo yun, Pas, ma-appreciate mo sila dahil ano eh, parang buti nga may nagbigay ng time sa'yo eh. Hindi lahat ng tao magbibigay ng time sa'yo. So the fact na binigyan ka ng time, they are parang rooting for you to grow dun sa And don't think like everything is an attack. Hindi ka inaatake. Sometimes they are saying it because they want you to grow. Gusto ko Mm. ka lang nilang makitang mas lalong
lumago. Yeah. Kasi what's in it for them? Tama, tama. Para magganon pa. Kaya thankful ako. And to our mentors, pamana, lahat yan mga yan, 'di ba? Pag inuupuan tayo, may mga sinasabi sila, if we will just listen to them, Tama. I agree. talagang lalago tayo. I super duper agree doon. So thank you sa mga tatay. Meron ako na buong quotes pass. It's not an attack, it's a fact. Totoo lang na. Ayo! Hindi siya. Real talk. Yes, isa ba pas ano parang if walang nag-feedback sa you will always continue doing wrong. Parang biruin mo instead of na-correct ka na sana dito dahil walang nagsasabi sa nung nasa mas malaking stage ka na, that's the time na mas napahiya ka dahil hindi ko alam kung hindi lang tayo sa church nagsasalita eh. Sometimes baka ma-invite tayo outside the church and yung mga yon hindi sila mag-feedback pero makikita mo sa mukha nila, no? Parang kung sa church sobrang wow, grabe, ang ganda mo pala. Sa corporate pag parang pumalpak ka magsalita, walang papansin sa iyo. Totoo yan. Hindi ka pa may invite after. Alam mo ba, Pas, na ngayon ko lang naisip na I was trained hard as well in the corporate. Kaya, alam tawag dito, many times kasi yung sa pinaglagyan sa atin ni Lord na position in a corporate, I've been presenting to the executives, CEO, business managers, mga hindi line ng empleyado, andun sa area ng mga matataas na humahawak ng company. So, nagkaroon tayo ng opportunity to present to them your project, your actions and things like that. Alam mo, doon ko na lang naisip mo yun. Ilang beses kaya ako napahiya na sasabihin na, ito na ba yung plano? Parang plano ng bata? Parang plano ng, yung ganun, yung parang, pinag-isipan ba to? Parang ganun. Na feeling mo, ginawa mo na yun, di ba? So, after that, lalabas ako ng makikita ka ng mga kaano mo na, sasabi lang nila, ay, nagisa, gaganon lang sila eh. Pero, after that pass, naturuan ako ng ganun pala na sinabihan ako ng ganun, ibig sabihin, mas magiging prepared ka next time. So, I must say, because of those feedback na sinabi mong, it's not an attack, it's a fact, doon ka mag-grow. Nag-grow ako doon. So, siguro tama yun, sinabi mo sa church pass, na kailangan ma-reiterate din talaga na they're not doing it for you to be shamed. They're not doing it para lang masaktan ka or cause you pain. They are doing it because there's so much potential in you at gusto natin silang mag-grow. Ito. Ayoko siyang i-take sa mga Gen Z or yung mga ibang generation na mas kasi lagi nilang sinasabi every time na feedbackan sila or di kaya may sinasabi sa kanilang something na kailangan nilang improve. Saktan sila to the point na gusto nilang magtampo. But the reality is, culture ba ng church nyo yun? Baka kasi hindi naman siya nakikita sa iba, sa kanya mo lang ginagawa, kaya sila nagtatampo or I don't know ano bang take mo doon kasi ako din before pag sinabihan ako wala akong ibang way to teka lang ano muna ako lie low muna ako pero nung nag-corporate talaga parang uy ano parang susweldohan ako bukas pag di ako pumasok bukas wala akong sweldo. So kahit pinagalitan ako ngayon, kailangan kong pumasok bukas. And yun yung nag-build ng resiliency sa akin na hindi, kailangan kong pumasok. Sige, i-take ko na lang lahat ng galit kasi kailangan kong mabuhay. Ay, ano bang take mo doon pa? Sarang, ano ba yun? Sa church lang yun na pag pinagalitan nagtatampo? Or sa generation ng Gen Z or yung mga susunod na generation pa? Feeling ko pas, nasi-shape sila nasi-shape ang church at the same time even incorporate ng media and Hmm. things like that na kumbaga itong mga factors na ito na nakikita ay nagkukos sa kanila na parang this is the way na ma-feel nila and things like that. Pero kung titignan ko siya sa kaparaanan na kumbaga nasa nasa klase din ng upbringing, Mhm. nasa klase ng kinakapabilangan kasi hindi naman ako ano na parang oh
I was born na maging matampuhin at ganito. Pinanganak ako and these generations ay magiging matampuhin na talaga and things like that. I think as they grow up, kung kung ang church ay train sila sa ganong kaparaanan, Mm. ganun ang mangyayari. Kung sa school ay ganun na din ang pagtitreat sa kanila ay ganun na rin. Even, kaya mabibitbit nila even the corporate. Kaya kung titignan ko, malaking role ang gagampanan talaga ng Mm. simbahan to really shape this generation. Kasi this is what the culture dictates Yeah. na pag sinabing Gen Z, ganito sila, mga matampuhin and things like that. Pero I think kung ma-open lang din, ma-expose sila in this area, I think naman parang maaano talaga sila. Transformation will occur talaga sa kanila. Totoo yung ano, no, pag-aaral ng mga psychology natin, yung mga father of psychology na yung sa environment doon nahahasa yung tao kung sino yung kalaro, kung sino Mm, yung, parang ako kasi to be honest, pas may mga times na nagugulat yung wife ko na, oh, okay lang ba sa'yo yun? Parang nagmumura sila, nagsisigawan sila. Parang mm, ako kasi nung ano nung parang high school ata ako that time. Alam mo yung flip top na ano na, mm, yeah, nakikinig ako noon. So, dahil sa nakikinig ako noon, kahit anong marinig ko sa labas, parang hindi siya normal sa akin, pero kaya ko siya i-tolerate. Unlike siya kasi, pag nakakarinig siya ng mga ganong words, parang medyo hindi good sa kanila. So, I think ganun din sa atin. Depende na yan kung paano tayo i-train ng mentor natin kung meron tayong mentor. Ganun kahalaga yon. Tapos, second thing is yung tama eh, yung parenting eh. Yung mm. hindi mo alam kung sabi mo kanina pas yung demonyo ka, naalala ko eh, di ba? Siguro kung sa iba sinabi yon, baka binagsak yung call, hindi na umattend ng church, no? So, it always depend talaga doon sa mga taong sumasalo. Hindi natin alam kung paano. So, ganun kalaki yung binigay sa'yo ng corporate world para ma-training dito sa full-time ka, Bas, di ba? As a Oo. church minister. Ano ba yung parang pinaka-ano? Ano bang tawag doon? Pinaka-title. Actually, pas privilege ako na ang ano ako ang senior pastor dito sa Malasiki. Eh. Mm. So, kasi ang nangyari before, parang magkakasama kami pastoring in a church. Pero thank God for the life of mentors talaga na sabi ng bishop namin, I don't like two pastors in one church. Na Mm. parang dalawa kayo dyan, ano, pwede, yung isa maging administrative pastor, pwede ganito, pero yung dalawa kayo now. So, in-split kami, nilagay ako sa Malasiki. So, ito na, ako na talaga ang sa habag ng Lord, tinulungan ni Lord na ma-pioneer sa Malasiki. Yeah. Kaya, going back lang dun sa ano pas dun sa sinabi mo kanila na tumatak lang sa akin, may magandang kalalabasan ang dumaan sa strict discipline pass na Yeah. tinatanggal na natin ngayon. Mm. I've experienced strict discipline in church. I've experienced strict discipline in the corporate. And I also experienced strict discipline in parenting. Mm. Si mama ko, ano siya eh, tawag dito, disciplinarian. Rin. Disciplinarian. So, ah, kailangan siguro maibalik din ang simbahan in a way na mabigyan ng emphasis na mayroong kinalalabasan ang dumaan sa strict discipline. And if us doesn't want to undergo these things, Mm. siguro wala. Ang lalabasan natin talaga, we will have a generation na tinatawag nilang a weak generation, a generation that is sensitive, a generation na ganito. Pero kung titignan mo lang ang core ng Bible, ang pinagdaanan ng mga apostle. Actually, my ministry verse is Luke 5:11. Mm. And they forsook everything and followed Jesus. Yun ang dala-dala ko kahit ako saan ako magpunta at iniwan nilang lahat at sumunod sa Panginoon. So I think matindi yun pag maintindihan mo yun that you are in Christ. Really. Talagang ano eh, mayroon at mayroon ka iiwanan talaga. If Mm. forsake mo ang napakaraming
Napakaraming bagay. So, I encourage strict discipline talaga if we want to see a generation that is actually bold na mai-advance ang kalooban ng Panginoon. Karian niya. It says in Proverbs then, Pas, to back it up. May sabi sa Proverbs na God loves the people na yung disiplina niya. Parang ganun yung context. Di ko lang alam kung ano yung exacto. Pero pag mahal ka ng Lord, ididisiplina ka niya kasi mahal ka niya. So, ibig sabihin, Oo. if walang disiplina doon sa pag-aalaga, I don't think na yung buong pagmamahal ay nandoon. Nandun pa rin yung love para ayaw nating mapahamak. Pero when you love someone, i-correct mo siya, i-direct mo siya sa tama. Yung ganong bagay. Pas, yung Luke 11:50, tama? Luke 5:11. Luke 5:11 na nakita ko yan sa buhay mo kasi from corporate world, talagang iniwan mo yung, should I say, malaking sweldo for Mm. you to go full time. And paano yun? Paano ka nasusustain ngayon? Alam mo, one of the problem ko yan nung alam ko full time ako, Lord, pahingi ako, business. Mm. And all. Parang, ikaw, Pas, paano mo siya nakita na, talagang kita mo ba na, masusustain ako nito, or talagang tumalon ka na lang doon sa sinabi ng Lord sa'yo na, oh, Pastor Christian, talon ka na, tapos hindi mo na inisip, talon ka na kasi ina-apply mo tong Luke 5. Actually, Pas, I will be hypocrite pag sinabi kong madali yung pag full time. Siguro I salute those people na talagang, oh, go full time, ganito, mag full time na tayo. Pero sa akin, Pas, it's been 4 months that the Lord is impressing to me during that time na go full time, Mhm. na talagang mag full time na ako. Nung una, at the age of 23, gusto ko nang mag full time noon at the age of 23, kasagsagan. Pero thank God for the life of mentors talaga sa buhay ni Bishop Mike. Isip Mike. Tiname niya yun eh, tiname niya na parang sabi ko, gusto ko nang mag full time para maalagaan itong simbahan na to and things like that. Pero sabi ni Bishop Mike, sigurado ka ba? Mm. Paano ang pamilya mo? Paano ang ganito? Ganyan. Ang sabi niya, hindi na uso ang pastor ngayon na kagaya namin doon na kung kailan wala kang makain, banal ka. Pag wala kang maiano, sobrang spiritual mo. Iba na ang panahon, anak, sabi niya. And how will you win the professionals? How will you win ganito? Sabi niya, I don't encourage you going full time. Hanggat nadjajagal mo ang bagay na yan, na nasa corporate ka, nakakapagpastor ka, sabi niya sa akin nung mga time na yun, i-pursue mo yan kasi magiging blessing yan sa church, Mm. sabi niya. So, during those times, hindi ako nag full-time. Hanggang sa dumating na itong area na to, at the age of uh, 20, 29, yan. So, nung time na yun, tinatawag ako ng Panginoon, 4 months na I need to go full-time, things like that. Mm. Ako pas, hindi ako maka-respond. Sabi ko, Lord, give me confirmation. Of course, mga Christian, di ba? Lord, give me confirmation. Lord, Ay. give me word. Di ba? Laging, give me a sign. Bigyan mo ko ng sign, Lord. I asked that. And it was given to me by the Lord. Humingi ako, binigay ng Panginoon. Pagkatapos bigyan, humingi ako ulit kay Lord, Lord, kung talaga, bigyan mo ko. Binigyan ulit ako. Mapalad lang ako, Pas, ito ang sasabihin, mapalad lang ako. Pinagbibigyan ako ni Lord sa gusto ko. Mm. Pero paano pag yung sign na yan ay wala talaga at gawa-gawa mo lang din? So I'm just so blessed na tuwing humihingi ako, sige, answer si Lord. Alam mo, Pas, 4, 5 times lahat ng signs na hiningi ko, sabi ko, sige, more pa, sige pa, isa pa. Binigay ni Lord. Hanggang sa dumating yung time, ang pinaka-confirmation nito, I still remember, na kung hindi pa ako susunod, baka kung ano nang mangyari sa akin. Arise and shine. Mm. Arise and shine I received. Really. Sa, hindi lang isa, kundi sa 5 tao Oh. na they don't know what I am going through. Mm. They don't know what I am going through sa area na to. Tapos kinausap nila ako about that area. Mm. Nang sabay-sabay sa araw lang na yon. Sabi ko, kung hindi pa si Lord to, kung hindi pa ako kinakahabagan ng Lord na hirap akong mag-respond, ano nang mangyayari sa akin? And then I finally decided kasi nga ang dami na eh. Mm. So, kumbaga an- ma-
ang tigas ng ulo ko, ang dami ng pangungusap ng Panginoon. So hanggang sa nagkaroon ako ng courage to really um resign and mag-go full time. Yeah. The moment I passed my resignation pass, to be honest, I was offered ng managerial position na i-offer sa akin na maging supervisor sa team namin at ma-increase ang aking salary during that time. Na ang tagal-tagal ko nang inaano yun eh, na ibalik sa akin yung position na yun eh. Kasi nasa akin yung position na yun dati, pero nagkaroon lang ng ah, kulang sa empleyado, kailangan ganito kadaming team ang i-handle mo bago ka. So bumalik ako sa normal na position ko. And then nung nag-resign ako, doon in-offer yun. Di, ano na, sabi ko, nag-isip ako, sabi ko, tataas ang sahod ko dito. Tutulungan ko ang church. Totoo yan, Ganyan. totoo yan. Tutulungan ko ang church. Pero, salamat sa Lord, siya pa rin nagbigay ng courage para makapag-resign ako. Lumipas ang ano pas, nakapag-resign na ako. There's an opportunity. Binibigay sa akin. Almost 6 digit ang salary pass. As in, almost 6 digit ang salary. Ah, wow, wow. Magiging hipokrito ko pag sinabi ko hindi ko gusto kunin yun. Sabi ko, sabi ko pa, Lord, oh, tignan mo, matutulungan ko family ko, walang masasabi. Ang church, malaki tithes, Lord. Tapos ganito, yan, kumbaga, binigyan ko na si Lord. Gusto ko i-grab yun, pas. Mm, Tapos, gustong-gusto ko talaga i-grab kung ako lang. mm, Salamat na lang kay Lord na nabigyan talaga, hindi ko alam, nabigyan ako ng courage to say no mm, sa area na yon. Kasi, ang impression ni Lord sa akin, mas kaya kong alagaan ang pamilya mo kaysa sa kakayanan mo. Yun mm, ang nilagay ng Lord sa akin. I can take care of your family more than you can. Yun yung pinaka-inano ng Lord sa akin. Kasi inaalala ko paano pamilya ko, mm, paano ganito. So, ito cut the long story short. Ayan, resign na. Wala na. Mayroong lalandingan gaya ng alam mo may business ba, may magsusustain ba? Wala. Nawala health card ko, health card ng pamilya ko kasi secured sila eh. mm, Ano, wala lahat talaga. As in. So, nung nag-resign ako, sige, marami ding nag-change sa akin, pas talaga. Maraming nag-change sa akin, sinasabi ko sa'yo. Dati, pag kunyari sumakay ako sa tricycle pass, aamin ako, ayaw ko nang may kasama. mm. So, aarkilahin ko yung tricycle. Tara na, alis na po tayo. Ayaw ko nang may Yung mga sumasakay. nakapila. Yung mga nakapila. Oo, ayoko nang ganun pag kunyari. Gusto ko, ako lang ang nakasakay, hindi ako pumipili, hindi ako na. Nung nag full time, ay, antayin mo pila. Sige, ganito ka. At marami pa. Actually, napakarami na kung pwede kong ikwento. Pero, as time passes by, si Lord ang nagbigay din ng makakasuporta sa akin, Pas. That, alam mo yon, God is good na ayoko i-compare sa iba kasi iba-iba naman yan eh. Totoo yan. Yung iba nung nag-ano sila sobrang hirap. Mm, Ako nung nag full-time din ako, mayroon ding sumalupas eh. mm, May sumalo. I'm just so thankful na mayroon nakaka-support pa rin sa akin. May mm, support akong natatanggap. mm, So, kahit papano, hindi ko masabi na compared sa iba na sobrang hirap din ng kanilang pinagdaanan. This is just siguro ang nung gusto kong i-amplify dito, the grace talaga ni Lord yeah. na na kahit nag-resign ako, I trusted God, mayroong dumating talaga pas. And I must say, sa pagfo-full time ko, grabe ang naranasan ko pas talaga. Ito, when I went full time, ito na lang mga, sabihin ko na lang to, perks na lang to, parang mga bonus na lang Highlights. talaga. Nung nag-resign ako, nung una, sumunod ako kay Lord sa job ko, napunta ako Australia, all expenses paid, wala akong mga binabayaran sa area na yon. Nung ito na naman, sumunod ako sa Panginoon, nakapunta ako sa Singapore, Mm, twice ako nakapunta, all expenses paid ulit. And then, ito, nakaka-travel ako different places na Philippines, doing His will, hindi para makapag-mission.
nang siya ang nag-aano, siya ang nagpro-provide. Wala akong binabayaran. And then, ayoko kasi sabihin nila to parang prosperity gospel. Hindi eh. Kumbaga, alam mo yon yung may mararanasan ka talaga eh. Sa buong stay ko ng nag-work, yung 70,000 pesos, i-earn mo yan ng ng 2 buwan eh. Ganyan eh. O, pero nung nag-resign ako, bigla na lang maniwala ka pas, may dadating sa akin, someone will give me 70,000, someone will give me 50,000. Sa Yeah, iba, it will appear it will appear parang, pag nag-serve, ina-encourage nyo na pag naglingkod ka kay Lord, some 70, 50, or may perang dadating sa'yo. No, ang gusto kong sabihin, pas, hindi ko lang na-imagine din na mayroon palang ganun. Pero ang heart ko talaga, kahit wala man yung ganun, mm, kapag sumunod ka sa Panginoon, hindi mo alam kung ano ang pwede niyang i-bless din sa'yo eh. yes. Hindi mo alam. Kaya, I really thank God. I Mm. really thank God na tinulungan niya ako. Siya pa rin na makapag-decide na makapag full-time. Ano yun, pas nakwento mo yung mga highlights ng blessing, but if they will see kung paano ka nag-struggle on your own time doon sa bagay na hindi mo alam kung may tatanggapin ka pa bukas. Kasi pag corporate, meron kang aabangan eh. Sa Yes. 30, meron ako aabangan. Pero ano eh, yung wala kang in-expect, wala kang bagay na parang ang tawag dito, wala kang nakaabang na tulong. Ano na yan eh, doon na gumagana yung faith. Pas I always believe in this verse na God will give us something according doon sa ability na that we have. Kasi may mga tao, yes, full time sila fully. But the ability na binigay ng Lord sa kanila, di naman nila pinagyayaman nung Old and New Testament. Ah, Nagtatrabaho yung mga taong to eh. And you alone, Pas, nagtatrabaho ka sa ubasan ng Lord eh. Ang employer mo today ay tama ba? Ang boss mo today ay ang Lord. Hindi ko lang alam kung kailan siya magpapasweldo. Pero kapag nagpasweldo siya, lubos-lubos yan. Hindi lang siya sapat-sapat, kundi meron totoo. siyang binibigay na gagamitin din natin para sa ubasan niya. Ha, Siguro pas, ang gusto ko din ilagyan ng emphasis doon pas, hmm, hindi yan darating kung alam ng Lord nakafocus ka doon. I mean, kunyari ang mata mo, susunod ako kasi may darating na pera o kaya pwedeng pwedeng ganito. Marahil hindi na yung iparanas ng Panginoon sa iyo eh. Pero alam niyan ni Lord eh yung pinaka dinedesire ng heart mo. And doon na lang yan darating kapag yung puso mo talaga is very pure. totoo. Kasi hindi ko inisip yun pas na kunyari may mga darating na ganon kusa na lang pinaparanas Lord. I must say na ako dun sa sinabi mo. Na totoo yun, Pas. Dumating sa time, alam mo ba ang kagalakan ko magbigay sa kapatid ko? Mm, Ah, ang kagalakan ko pag kunyari, paglalabas na sila ng school, susunduin ko yan. Tapos, dadalhin ko sila sa hindi pa nila na susubukan na kainan. mm, So, I'll try na kaya gustong-gusto ng kapatid ko magpasundo sa akin, kuya. Kasi dadalhin ko siya sa kainan, dadalhin ko sila. Gustong-gusto kong makapag-abot sa kanila. Dumating pas nung hindi na ako, wala na akong trabaho. It breaks my heart nung humihingi ng pamasahe yung kapatid ko and wala ka nang, wala mm, na. Wala ka nang maibigay. Not the usual laging, kuya, kuya, kuya. Alam mo na yun eh, na makakapagbigay ka sa kanila. Pero dumating yung time talaga na wala kang doon ako umiyak din talaga sa Lord. Tapos nagkasakit si mama ko na tawag dito, wala sana kaming problema if I have sabi pa nga niya, kung may health card ka pa sana, libre tayo or ganito. Kasi kapag may health card ka, alam mo na yun, pas may mga accredited hospitals na, 'di ba? And there's nothing na tas sabi, nung time na yun, wala akong maibigay sa nanay ko, kailangan nila ng operation, kailangan nila ng urgent operation. Wala kang maiambag. So, grabe. Kaya talaga eh, when you follow the Lord, mm, kailangan alam mo talaga sa puso mo na gusto ko lang sundin ng Panginoon. Whether it be
whether it be mayroong pagpapala o wala. Pero alam naman natin yan, Pas, if we obey the Lord, Tama. sagot tayo ng Panginoon. But napagdaanan naman lahat yan. Everything was provided. Yeah. Galing ng Panginoon. Whether past that is in full time sa ministry or di kaya parang magbibigay sa isang charity, magtatayo ng business or di kaya magtatrabaho sa isang something. Basta galing sa Lord, alam mo na si Lord yung magpo-provide ng pangangailangan mo, yung strength na ibibigay mo in kahit saang industry yan. Kahit sa ano nga sometimes yung mag full-time ka as a mom or mag full-time ka as Ah, a father. Basta narinig mo yun sa Lord, God will give you strength to sustain you doon sa bagay na binibigay ng Lord sa'yo. So, eto, medyo curious lang ako before we end. Hindi na natin pinag-usapan yung love life mo kasi I think darating yung time na kayong dalawa na lang yung ano namin. Medyo, eto, madalas question siya ng madaming Christian and gusto ko i-share mo yung part na how can you do your devotion? Paano mo nagagawa yung devotion mo ng consistently? Nakakapag-pray ka pa ba daily? Paano mo siya parang ginagawa consistently? And also, yung Sunday service, may time ba na Sunday service siya bilang senior pastor? May time ba na tinatamad ka din? Parang ayaw mo mag-preach, ayaw mo mag-attend. So, first, let's go first doon sa ano muna. Pinakamadali. Sunday service. Yan, Sunday service. um, let us admit, no, darating talaga sa panahon na parang tinatamad tayo and Mm, things like that. Ano yun eh? Works of the flesh, ganyan. So, kung yun ang tanong na dumating ba tinatamad ba ako or ano, oo, maraming pagkakataon na dadating talaga na tatamarin ka. mm, Pero kung alam mo sa loob-loob mo kung ano yung kailangan mong gawin, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo, yung itinanim niya diyan na gusto niyang maganap sa pinagkatiwala niya sa'yo. Kumbaga iko-conquer mo yung area na yun eh. So sa sa panahon na yun, when it comes to doing my preachings and mm, things like that, nakatulong sa akin itong um, kasama namin this time na pinasukan, Arise by God's Word movement. mm, So, diretso ko na pas yung sinasabi mong devotion, prayer, and things like that. Itong Arise by God's Word movement na ito, ang pinaka-goal niya lang is to bring back the pastors to the Word. Yun lang yun, yung pinaka ano nila. Kasi nowadays, we are in era that everyone is busy in the ministry but not busy in the Word. mm, Busy na, kumbaga, many wants to do Bible studies, many wants to do cell group, many wants to do ministerial activities and spiritual things. mm, Pero very less ang preparation when it comes to the Word of God. mm, So andun na tayo sa ganun na they are very busy. And I saw your post right now, parang patungo siya lagi doon sa importante ang anointing more than the skill, the intimacy more than the ministry. Nandun tayo sa ganun eh. So kasi ngayon ang dali na lang mag-preach, ang dali na lang magsabi ng mga, kumbaga, knowledgeable na ang mga tao ngayon. Pero no personal time talaga. So, through this Arise by God's Word movement, paano niya kami natulungan? Ano, araw-araw, tawag dito, mayroong Bible reading mm, na kung saan you have to read 7 chapters a day. Araw-araw yan. If you are going to read the Bible 7 chapters a day, you will be able to finish the Bible twice in 1 year. Kapag ka binabasa mo yan ng 7. mm, Ngayon, kapag ka babasahin mo siya ng 3 or 4 chapters a day, matatapos mo siya ng 1 taon. Pero paano na pag, kasi ang nangyayari sa atin ngayon, Lord, anong word mo sa akin? 1, 2, 3. O ito. Yung Ah. gano'n. Okay na. I-chat Ano, GPT, di ba? give me. Ayan. 'Di ba? Ganun na ang nangyayari sa time natin ngayon. Okay, buklat lang tayo kasi pagod tayo. 'Di ba?
drained na drained sa visitation, drained na drained sa activity, drained na drained, no time for the word. Yes. Kaya doon talaga ako na ano. So, yun pas, mayroon kaming daily update ng binabasa mo, saan ka ng book, ano Mm. lang dinidevotion mo. And after that, uh, sinisend namin sa group chat namin. So, if the pastor is doing it, if the pastor is doing it, reading the Bible, Mm. gagawin din ng mga Members niya. members ang pagde-devotion. So, isasend namin doon. So right now, as a testimony, yung mga members namin, they are really into uh, reading the Bible, finishing the Bible, and then sinisend din nila ang update nila. Mm. So, when it comes to how you do it, intentional ano, na paglalagay ng time sa area na yon. Kung hindi mo yun susundin, hindi mo talaga magagawa. Ano talaga siya, sinasadya. Mm. Sinasadyang manalangin ng umaga, sinasadyang magbasa ng umaga, sinasadyang mag-drop ng iba Mm. para makapagbigay ka ng panahon. So, doon sa area na yon, nag-guilty ako before na parang when it comes to ano, gagawa ng preaching, kasi busy na lahat, busy. Gagawa ka Sabado. Parang feeling mo doon lang ida-download ni Lord ang message Sabado. Na parang, Lord, dito mo ida-download. Ngayon to kasi bukas yung service. Ramming. Ganun yung, oo, yung feeling mo doon, huling-huli ang Saturday kasi yun ang downloading ng mga sasabihin ni Lord. But no eh. If you are spending time with the Word, hindi dapat siya yung Saturday ano. So, pagdating ng Sunday, ayan na nagkakaroon na ako ng, mas lalo akong nagkakaroon ng ano ngayon na Sunday, Lord, give me the word. Give me the word. Give me the word. Ganun pa lang. Pero sinasabayan ng kailangan mo talagang basahin. So, siguro yun intentionality talaga. And then ako naglagay na din ako ng mga alarm ko Mm. na pag nilagay mo yung alarm mo, huwag mong papatayin. Tama, tama, Gawin mo. tama. Kasi marami mag-alarm parang devotion time. And then, okay, part na lang ng alarm or prayer time. Okay. Wala talaga. You really have to be intentional if you want to grow spiritually sa area na yun. Yeah. Pas intentional ang pagde-devotion, intentional ang paglago. So, pag hindi ka lumalago, that's also intentional. So, sinadya mo rin na hindi lumago. Pas, anong masasabi mo sa mga ah, Christians na hindi binibigyan ng priority ang devotion, ang prayer life dahil busy daw sila or di kaya ang di nila malagay sa schedule time nila? Hindi sila tatagal sa ministry. Mm. Kasi going back, ang nagpatagal sa mga disciples hanggang sa sila ay mamatay ay yung pinanghahawakan nila na word. In Acts 4, sabi niya doon, they devoted themselves through through the reading of the word, 'di ba? Through the teaching of the apostle, to the breaking of the bread, through prayer, 'di ba? And to fellowship. Mayroon talagang devotion. And because of what they are doing, may naa-add sa kanila day by day, yung mga nasisave na-add. Ngayon, yung mayroon sa kanila na word of God, pinatagal sila hanggang sa kamatayan. Na hanggang sa kamatayan, there's no denying. Pero if you are a Christian, you claim yourself to be a Christian and you don't want to be rooted in the word, hindi hindi mo pinaglalaanan ng panahon itong word and prayer, time will come. Kung ganun na lang kadali sa iyo na hindi mo yan bigyan ng panahon, madali lang ding iwanan ang mga bagay. Madaling iwanan ng ministry, madaling iwanan kasi hindi lumalim, hindi naman rooted. So siguro kung tayo yan ngayon, lagi tayong masishake. Mm. Our life sa pagdating ng panahon, laging shakeable, laging alam mo yon, parang sabihin na natin a life that is always feeling hopeless and helpless. May ganun eh.
May mga, kung laging ganun na ang nararamdaman ng isang Kristiyano, kasi don't get me wrong, talagang nakakaranas na tayo ay manlulumo, tayo ay nadadown, we feel like ayaw na nating mag-continue. Pero kung sa'yo ay lagi na lang na ganun ang sitwasyon, probably this is something that we are neglecting. Kaya kung gusto nating magtagal sa ministry, wala akong ibang nakikita na paraan na nagdala sa mga disipulo ni Jesus hanggang kamatayan at hindi nila tinigilan. Yung devotion nila sa word, yung devotion ng iniwan ni Kristo sa kanila. Yun. It's a powerful parang ending, sabi ni John Maxwell, if you don't do the basic, you will be sick. So eventually, if you are sick, after nun, mawawala ka na. After this pass, I can post this one eh. Kung gusto mong tumagal sa Lord, dapat magtagal ka sa word. Intentionality. Kasi malaking bagay sa generation na to yung sinabi mo. And I hope na for those people na matagal na sa ministry, matagal na sa loob ng simbahan, and they don't prioritize the word of God, this will be an encouragement. At the same time, ma-discourage ka na kung ma-discourage. Pero ganun yung mangyayari after eh. Pero hopefully, paglaanan natin yung salita ng Lord sa buhay natin, bigyan natin ng intentionality, ilagay natin sa schedule natin. Wag lang dahil parang yun na yung spare time mo. Di ba? Parang, ay, parang Mm. boring ako ngayon, magbasa ako na. Hindi. Give time dahil kung yung sinasabi mo, Pastor Christian, na dahil doon mawawala ka sa ministry, mawawala ka ng hope, mawawalan ka ang cost lang nun kung ididig deeper natin ay yung everyday devotion, everyday prayer life. Yun lang yun. Pero grabe yung effect sa atin pag nineglect natin. So with that, Pas, thank you for this time. Ayaw ko pa siyang tapusin. Madami pa akong question, pero I can ask this sa susunod na sa susunod if ever na Grabe. loobin ng Lord yung maulit tayo, pero I want it na Bas, parang we will be investing in personal para mas iba yung mas iba yung vibe. So thank you, Pero Bas. alam mo, thank you, Pas. Ako ang gusto kong magpasalamat. Parang na-enjoy ko. And siguro ang meron sa akin ngayon, parang, oh, salamat Lord sa goodness mo na binalik mo ako simula 16 years old hanggang sa pinagdaanan ko hanggang ngayon. It was actually God's goodness. So salamat, Pas. Maraming salamat. Nagkaroon ako ng mas lalo, alam mo yon, yung joy sa gabing ito na grabe pala ng ginawa din talaga ng Lord along the way. Yeah, yeah. Thanks, Pas. Thank you rin, Bas. Bas, Na-enjoy ko. yes, can you pray for all the parang listeners kung may I don't know if who will listen to this one, pero can you pray for them? Sige, Pas. Let's pray. Gracious and loving Father, we come into your holy presence. Thank you, God, for your goodness, for your grace, for your love that is abounding for every one of us. Lord, thank you that because of your love, we are transformed, that your kindness, God, leads us to repent. Lord, salamat, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay. God, I am praying, Father, kung sino man ang mga nakikinig sa panahon po na ito, sa podcast po na ito, itong ginawa namin na video na ito. Lord, I pray that you will continually put in their hearts, Father God, ang nais mo sa kanilang buhay. Lord, I pray that their purpose will be clear. I pray that there will be clarity in areas that is bringing confusion sa kanilang buhay. God, I pray, Father Lord, na buksan mo po ang kanilang isipan sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin ko, Father, that this generation and this people will be rooted in your word, in prayer, Father Lord. Lord, alam namin na kaya mo iniwan ang iyong salita sa amin dahil ito ang aming magiging tulong, Panginoon. Lord, ito ang magpapatatag sa amin at Lord, these are the things that will never fail, Panginoon. Hindi kailanman ito masishake, hindi kailanman ito maglalaho. Lord, heaven and earth will pass away, but your word will remain. God, I am praying, Father, sa lahat po ng makakapakinig ng ginawa namin ito, Father God. I pray, Lord Jesus, na ma-inspire po sila na Lord, ang mga mata nila ay ma-focus sa iyo. Bumalik ang kanilang paningin sa iyo, Father God, and they will not be, Panginoon, hesitant
to Mm. follow you. Hindi po sila, Panginoon, magkaroon ng doubt. Bagkus kung ano man ang fear or ano man ang doubt, kung nararanasan nila yan, they will still step up in faith, Father. Lord, maraming salamat po. I even pray Father God, sa buhay ni Pastor Shepherd. Salamat, Panginoon, for using this man of yours, Father God. Alam ko you have deposited a lot of things sa kanya, Panginoon, that is helping the body of Christ, that is helping many Christians, Father. And Lord, I know, God, that through his life, marami kang gustong abutin. I just pray, Lord Jesus, that whatever is the deepest desire of his heart, together with his wife Shanine, Panginoon, it will unfold, it will be granted, Father God. And along the way, I know hindi madali ang buhay ng may asawa, Father God, but thank you that as early as now, hinuhubog mo sila, Panginoon, to be a blessing to many more couples. Lord, maraming salamat po. I know they also have needs, Panginoon, and you are watching over your words na mangyari po sa kanila. I know that every promises of yours will unfold. Lord, maraming salamat po. Bless this platform and bless everyone, Panginoon, na makakapakinig po nito. In Jesus' name, amen and amen.